Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito akibat. Ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng GPNP and all PNP support President Marcos directives to work with CHR. So yan ang ating ibang topic ngayon. Yung directive ng ating Pangulong Marcos kay GPNP na makipagtulungan sa Commission on Human Rights sa pagpapatupad ng policing o ng kanilang tungkulin. Ang Pangulo Marcos ay nag-directive sa ating CPNP na makipagtulungan sa CHR sa pagpapatupad ng tungkulin. Nais niyang maprotektahan ang karapatang pantao ng mga Pilipino at sibil nitong kalayaan. Yan. So, sa pagprotekta ng PNP para maging ligtas sa anumang krimen ay dapat naman itong gawin na hindi nalabag sa karapatan ng tao ayon sa ating Pangulong Marcos. Yan. So yung ayon sa ating Pangulong Marcos, syempre, in protecting the Filipino, they must not violate human rights naman. So pangangalagaan pa rin nila human rights at pangunahin pa rin na protektahan ito for those who can violate human rights at sa pag-implement nila ng peace and order o protection sa bawat isa o sa lipunan ng Pilipino. Sa ibang impormasyon naman, ang pagprotekta ng PNP para maging ligtas sa anumang krimen ay dapat naman itong gawin na hindi nalabag sa paramdam ayon sa ating Pangulong Marcos. At sa ibang impormasyon naman ay tinulungan ng DSWD ang nabalitang pang-abuso sa isang PWD sa bus na pinugbog ng maraming pasahero. Nagfile ng kaso ang family nito laban sa mga gumulpi sa kanya. So yun. Doon naman sa ibang impormasyon na ating nakalap sa pagbabalita, isang PWD, parang autistic yata ito, o merong kapansanan sa pag-iisip na ginulpi sa isang bus ng mga pasahero. At saka kinuha pa siya parang yung may spray, yung tawag doon, yung may pang-spray siya. Hindi, electric yata yung taser, tinaser siya ng isang pasahero. So yun yung ayon doon sa mga depensa ng mga nasa bus o doktor ng bus ay nangagat daw yung PWD. So kaya ginawa ng karahasan o ng physical na pag-atake doon sa PWD. So ngayon, ay ang The Critics at Promotion at People's Anti-Crime Promotions ay magiging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng directives ng ating Pangulong Marcos sa Chief PNP na makipagtulungan sa CHR ay ang ating boses dito ay suportahan ito ng ating Chief PNP at buong PNP. Yan. Dito sa isyong ito ng directives ng ating Pangulong Marcos sa Chief PNP na makipagtulungan sa CHR ay ang ating boses dito ay sinusuportahan natin ang Pangulong Marcos sa kanyang directive at sana ito ay suportahan ni Chief PNP at ng buong PNP. Patuloy na suportahan yung pagpapairal o pagpapatupad ng karapatan ng tao in their duty. Sana wag nila patuloy na sila ay mapaalalahanan, patuloy na sila ay magabayan, patuloy na sila ay madirektibahan ng ating mga nasa gobyerno at with the CHR na hindi na malabag to in protecting the country, protecting the people, and implementing peace and order. So, ang ating kapulisan ay dapat na makipagtulungan sa CHR sa pagpapatupad dito ng tungkulin mula sa pagprotekta nito ng karapatan at maiwasan ng violate in performing duties. So, yun. Yan. Kaya ang ating mga kapulisan ay
huwag magsawa na sumunod sa pagpapairal ng karapatang mga tao. Kung saan ay mayroong mga kapulisan talaga naman na hindi naiiwasan na malabag yung karapatan sa kanilang pagpapairal ng tungkulin at gamitin yung kanilang tungkulin in violating the law. At yan, kaya iwasan yung paglabag talaga diyan para maging mahusay ang ating PNP in policing, maging good policing ito, abiding human rights. At yung mga tao, syempre, protektado rito. From syempre, doon sa mga iba't ibang mga paglabag ng karapatan mula dito sa implementation of the duties na hindi unang-una, you will prevent and abide not to violate it in implementing the duties. Ngayon, kung nalabag, so syempre po protektahan ng paglapat naman ng policing doon sa nakalalabag ng karapatan ng tao. Even in the nasa hanay ng PNP yan, iba't ibang enforcement o sa nasa gobyerno o even in a private person, pwedeng makalabag din sila ng karapatan ng tao. Ang mga kumpanya, ang mga institusyon pwedeng lumabag ng karapatan ng tao. Kagaya nitong issue natin ngayon dito sa PWD na mayroong obligasyon na protektahan yung karapatan at tumulong sa karapatan. Yung halimbawa, isang institusyon for the human, pwede malabag nila kung sila ay akibat na lalabag sa karapatan, lalo na halimbawa PWD o mayroong mga kapansanan sa pag-iisip on children and women, etc. etc. So, yung mga institusyon natin, organizations, lalo na yung mga business, pwedeng lumabag sa karapatan yan. Ano mga employee, in other person, private person, pwedeng na malabag yung karapatan nun. Kung sa mga parents, pwedeng makalabag ng karapatan yun. Sa mga anak, sa asawa, pwedeng makalabag ang sino mang tao sa mga kababaihan kung gagawin nila ito ng sexual abuse. Mga ganang mga bagay. Yung mga lalaki, yung mga asawa, domestic violence. Ang sino man tao, pwedeng lumabag sa karapatan ng mga bata. So, yun ay po protektahan ng ating PNP from that in the private sector institutions. Hindi lamang doon sa government sector, sa pamahalaan nila mapoprotektahan yung karapatan and to prevent violating it na naging parte ng kanilang protocol na ito ay kagaya ng human rights-based policing na hindi malalamang nito. Kung malabag, so lalapatan ng parusa ng PNP o ng lalapatan ng supresyon ng aksyon ng PNP, malabag at syempre ng CHR also who is the one na talagang ma-action niya. But yung ating PNP, meron namang ayos tayo, meron tayong yung PNP pwede rin yung action naman dyan, gaya ng women and children and of course the violation of the PNP itself, personnel ng human rights sa kanilang duties. So kaya sana ay makisa yung ating PNP dyan. So inasa natin ang pagsuportan lubos ng ating PNP at buong kapulisan sa pagtugon sa direktibang ito at pagsunod sa human rights. Naway may iwasan ang paglabag sa karapatan sa pagprotekta ng sambayan ng Pilipino laban sa krimen. So yan. Nung sa ibang balita naman, na ating nakalap na inabusong PWD na ginulpi sa isang bus ng mga pasahero ay ating sinusuportahan ng pamilya nito sa pagsasampahan nila ng kaso laban sa mga gumulpi nito. At umaasa tayo na maaksyonan ng ating PNP or ng CHR ang kasong ito upang walang abusong mamamayan ang manakit ng mga PWD mula may mental disorders o may kapansanan sa pag-iisip o maging physical man na pangangatawan ang kapansanan ng isang PWD. So kaya sinusuportahan natin yung family na yun, magreklamo sa CHR sa PNP. Sana yung ating CHR, PNP, umaksyon doon sa pamilya nyo laban doon sa mga gumawa ng karahasan doon sa PWD na yon na nasa bus. So sana mabigyan ng hustisya yon para yung mga tao magkaroon ng awareness na hindi nila dapat na labanan yung mga PWD na gano'n, yung maaaring autistic siya or autistic or retard yung tao na yon na PWD or anumang uri ng kapansanan niya sa pag-iisip. So yon kaya dapat ay yung mga dapat ay ma-actionan ito para yung mamamayan
ay magkaroon ng awareness, hindi dapat na gawa ng physical o anumang uri ng mga paglabag sa kanilang karapatan o violating the law. Iba-violate mo ang law, especially karapatan nila doon sa mga PWD. So yun, hindi dapat na mag-violate yun. Na para pangkaraniwan tao, gugulpihin mo. Yan, ganun. Or, halimbawa man, mayroon man silang anumang bothering na ginagawa, ayun na just lalapatan mo sila ng karahasan, kagaya ng pananakit, na kagaya sa isang pangkaraniwan tao na lalapatan mo ng pananakit o masamang reaksyon kung halimbawa ang isang tao ay may ginagawang halimbawa slight or mayroong bothering na ginagawa na sa'yo ay lalapatan mo ng mas mabigat doon sa kanilang ginagawa. So higit na mabigat yung gano'n. Kaya ganyan man ay maging mahusay ang ating PNP sa pagharap sa mga may mental disorder o psychological problem na sa may psychological problem na yung mga nakalalabag sa batas kagaya ng psycho at maniacs at paranoid etc. kung saan may karapatan din sila at may proseso para lapatan sila ng batas at hindi labagin ng batas o karapatan in facing them. Ngayon yung ating PNP rin ay maging mahusay din in how they will suppress o making an action kung yung kanila masusuppress ay ang gumawa ng halimbawa krimen ay PWD or may kamansahan o ganun mga retired na PWD. So tingnan nila mabuti or talagang halimbawa mayroong kamansahan sa pag-iisip yung gumawa. Unlike halimbawa ang hindi deklaradong PWD or may kabansanan sa pag-iisip o wala, PWD man sila or sila man ay halimbawang mga ang kanilang kabansanan sa pag-iisip, paranoid, psycho, maniac, or totally insane. Halimbawa ay nakagawa ng pagkakamali. So yung ating PNP ay maging mahusay how they will make actions nung sa may ganong klase ng kapansanan sa pag-iisip. Paano na ilalapat yung proseso ng batas sa may kapansanan sa pag-iisip o walang kapansanan sa pag-iisip na gumagawa ng mali. Kaya dapat pag-usayan ng ating PNP yan kung paano nilalapatan ng batas yan na yung mga ganong klase ng situation, may PWD, may kapansanan sa pag-iisip or walang kapansanan sa pag-iisip. Siyempre, definitely, all lalapatan mo yan ng process of the law, yung ating procedures, at with human rights. Ngayon, yung human rights nila, may karagdagan pa particular sa kanilang mga pinagdadaanan. Merong karapatan yung mga nasisiraan ng ulo o PWD aside from general na karapatan doon sa policing. Kagaya nga nung direktiba ng ating Pangulo Marcos, may karapatan na dapat irespeto. Lalong-lalo na yung mga ganun. Even no, kahit mga sila ay mga ganun, halimbawa, coping up pa ng mga may mental disorder, kagaya ng paranoid, di ba? Pagtatrabaho pa pero mayroon silang ganung klase ng problema, kaya nakagawa sila ng krimen. So yung mga yon, may karapatan pa rin naman sila na dapat natin tingnan. Yan. At maging mahusay tayo kung paano mo lalapatan ng batas yung may siraulo o hindi, o PWD man, autistic man o ano kung sino man yung lalapatan mo ng batas who violated the law. Siyempre, lalo na mabigat, di ba? So kaya yung ating PNP maging mahusay. At siyempre, iwasan yung pang-abuso na idahilan mo naman siraulo kaya gano'n ang iyong paglapat ng batas. So no, mayroong proseso para ilapat mo yung batas. Sa lahat, siraulo o hindi, may PWD o hindi, at paglapat mo ng police procedure o at ng human rights, lalong-lalo may karapatan niya. Kaya hindi po pwede implemento kasi siraulo yan or ano man yung katatayo sa pag-iisip ng isang tao. So yun, may human rights on policing, ano man ang katatayuan sa buhay ng isang tao, nasa wastong gulang o hindi, o matino man o may kapansanan sa pag-iisip, o may psychological na usapin, ay dapat abide ito at mayroon din na nasa mga partikular na karapatan ang iba't ibang sektor. Kagaya niya, PWD, minor, yan, o mayroon mga ganyang kaisipan. So muli, ang mga mayang Pilipino ay iwasan ang manakit ng PWD ng may kapansanan man sa isip o anumang kapansanan nila at yung sila ay maaaring gagawa ng hindi mabuti. Ay iwasan at maaaring pupulis kung kailangang ilapis sa magulang nila o PSWD kung walang magulang o family.
ang mga institusyon ay may responsibilidad sa mga PWD na protektahan at tulungan sila. Kagaya ng bus na ganyan, na responsibility nila yung mga pasahero nila. Ang bawat isa o tao ay dapat tumulong sa mga PWD na ating nakakasaluma kung kailangan. So, yon. Kaya, yung mamamayang Pilipino, iwasan yung ganyan. Iwasan yung malabag yung karapatan ng mga PWD o tabagin yung mata sa mga PWD, lalo yung mga PWD. Yan. No, bagamat halimbawa may mga kapansanan sa pag-iisip kagaya ng mga maniacs, paranoid na mabibigat ang ginagawa. So, ipapulis natin sila para sila may higit ng kaalaman para maharap yung mga ganyan na mga tao na lumalabag ng batas. Yun. Yan. At kung paano natin mapoprotektahan yung ating sarili sa mga ganyang klase na mayroon kapansanan sa pag-iisip, like yung pag-iisip, halimbawa, young, psycho, paranoid, or insane, autistic, na halimbawa nakagagawa, paano natin iwasan sila o paano ang paglapat ng pag-aawat sa mga taong ito. So kung may mga kapansanan naman sa isip o may paranoid, psycho, yan, maniac disorder, kaya na hindi naman PW declared ay siyang gumagawa ng masama o atras ay ipupulis sila para maawat sila. Yung mga ganon, siguro yan. Maliban na naman siguro kung para kang kung sinasaksak ka, siguro makasalag mo yun. Yan, mga ganon na bagay. Yun. Or else, mabigat na mabigat. So ngayon, naway gabayan ng alagi ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at Espiritu Santo with Mother Mary ang ating kapulisan at pamahalaan na protektahan protecting the good in nations at sila ay hindi malabag ang karapatan at batas sa kanilang tungkulin. Yan. Muli, ay ang kaliwanagan na banal na Santa Maria ay magliwanag sa buong bansa. Una pamahalaan ng lipunan ng Pilipino, yung pamahalaan mamahalan mabuti matuloy tugunin yung karapatan ng tao. At yung ating yung mamamayan naman ay wag lumabag. Yung pamahalaan tugunin yung karapatan ng tao at iwasan yung korupsyon, pang-aabuso at opresyon. Yung mamamayan sumunod sa pamahalaan, huwag lumaban sa pamahalaan. Suportahan yung pagpapatubad ng karapatan ng tao, mabuting pamahalaan, patos ng justisya. Sabi, mamumuhay tayo ng makayapa, maulad ayon sa karapatan natin. Sa lahat, makapananampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo ng protektado, makayapa at ayon sa ating karapatan. Muli, magandang araw sa inyo lahat at God bless you. Sana nakabuso-busin man tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo.